Isang mapagpalang umaga ang bati ko po sa inyo, mahal ko mga kaibigan. Ang ating paksa ngayong umaga ay napakaganda. Alalahanin mo si Mrs. Lot. Okay, bakit kaya sa banal na kasulatan, napakarami namang Mrs. na binabanggit, marami namang mga babae, bakit sa lahat ng mga babae ang binanggit lamang sa Biblia na alalahanin ay si Mrs. Lot? Genesis 19:26, I remember Lot's wife. So ano kayang karanasan mayroon si Mrs. Lot at bakit itinala sa Biblia? Dahil susunugin ang Sodom at Gomorrah, ay ang sabi doon, niyaya na sila, in-invite na sila ng angel na umalis na doon. Okay? Umalis na doon sa Sodom at Gomorrah dahil susunugin. Subalit itong si Mrs. Lot, nung sila ay nakalayo na, siguro hindi man ganong kalayon, walang binanggit kung ilang kilometro ang nalakad, at nagliliyab na ang Sodom at Gomorrah, ay ang sabi ng angel ay huwag na huwag kayong lilingon. Okay? Huwag na huwag kayong lilingon. Ayon sa Biblia, ang sabi dito sa Genesis 19:26 ay ganito, but his wife looked back, ito'y si Mrs. Lot, from behind him, and she became a pillar of stone. Ang sabi dito sa talata, mahal ko mga kaibigan, ay si Mrs. Lot ay lumingon. Sinuway ang sinabi ng angel na huwag lilingon. Siya ay lumingon at hindi na nakaalis, na freeze. Kumbaga, si Mrs. Lot ay naging pillar. Parang siya ay naging estatwa. Okay? Hindi na nakamove at siya ay nanatili na ito ay parang tinatawag, sinabi nga nilang haliging asin. Sa aking pagre-research, ang unang naging dahilan ay ang curiosity. Curious siya sa sinabi ng ating mahal na mga angel na ito'y galing din sa Panginoon ng message, sa Panginoon Diyos. Marahil ay nag-isip, curiosity, tama kaya yung sinabi ng angel? Curious siya. Totoo kaya yon? Mapagkakatiwalaan kaya yung sinabi ng angel? Di ba kung minsan tayo ay curious? So kung baga wala siyang tiwala doon sa sugo ng ating mahal na Diyos, na ito ay umalis sa Sodom at Gomorrah dahil susunugin at huwag siyang lilingon. Mahal kong mga kaibigan, nakikita dito na ang puso ni Mrs. Lot ay naroon pa rin sa Sodom at Gomorrah. Bakit? Sapagkat naroon yung kanyang mamamahaling mga ari-arian. Naroon yung accumulated riches niya. Nandoon ang kanyang mga tinatawag na treasures. Naroon ang maganda ng bahay, ang magaganda niyang gamit, ang magagandang furnitures, ang magagandang mga damit. Naroon, mahal kong mga kaibigan, yung mga prized position ay naging dahilan upang siya'y lumingon. Hindi niya inalintana ang sinabi ng sugo ng ating Panginoon na wala iba kundi ang mga anghel. Mahal kong mga kaibigan, tama. Kaya pala sinabi sa Biblia, remember Lot's wife, dahil malaki ang makukuha nating leksyon sa karanasan ni Lot. Ang sabi ng iba, bakit nga daw ang mga tao kuminsan pabalik-balik, umalis na sa sanglibutan, after few years ng pagsunod sa ating Panginoon, mayroong agam-agam, sayang yung aking mga pinundar, kailangang bumalik ako sa sanlibutan, mag-enjoy muli ako sa kalayawan, mag-enjoy muna ako sa pagpayaman, kaya bumabalik po sila, parang si Mrs. Lot. Kaya tama yung Biblia na kung gusto ninyo ay alalahanin nyo ang karanasan ni Mrs. Lot para hindi na kayo babalik-balik pa. Mahal kong mga kaibigan, ang pangalawang dahilan kung bakit lumingon si Mrs. Lot ay dahil sa kanyang unbelief. Unbelief, yung kawalaang paniniwala sa sinabi ng sugo ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Diyos. Ito yung sinabi na huwag kang lilingon. Wala siyang tiwala, mahal kong mga kaibigan. Kapag nawalan tayo ng tiwala sa sugo ng ating Panginoon, sa sulat ng Biblia, sa spirit of prophecy, sa mga sermon na galing sa Bible, kung wala tayong sampalataya o tinatawag na paniniwala, useless po ito. Walang magiging epekto sa buhay mo. Wala itong maisutulong at walang silbi. Malibang ito'y samahan ng paniniwala, saka lamang magiging effective
ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. Mahal kong mga kaibigan, sinabi ng Biblia na ang mundong ito ay tutupukin ng apoy at asupre. Naniniwala po ba kayo? Sinabi ng banal na kasulatan na ang mundo ay magtatapos. Naniniwala po ba kayo? Sinabi ng banal na kasulatan na lahat ng hindi tumanggap sa ating mahal na Panginoon ay makakatanggap ng parusang apoy at asupre. Naniniwala po ba kayo? Sinabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik upang salubungin ang kanyang mga hinirang, ang mga tapat na hindi lumingon, hindi tumulad kay Mrs. Lot. At lahat ng tumulad kay Mrs. Lot ay mapipris dito sa buong sanlibutan, dito sa mundong ito. At mahal kong mga kaibigan, itong mga ito, pinaniniwalaan ba natin? Ang mga ito ba ay ating itinatanim ng malalim sa ating puso't isipan at ito'y ating pinanghawakang mabuti sapagkat ito'y pangako ng Diyos? Kung kayo'y nawala ng paniniwala sa mga sinabi ng ating mahal na Panginoon Diyos, kayo po ay mapapanganib. Matutulad po tayo kay Mrs. Lot. Okay? Na sinabihan na ngang huwag kang lilingon, ay lumingon pa rin because of curiosity, because of unbelief. So yung nag-look back, yung tumingin o lumingon sa sanlibutan, matapos siyang sumunod sa ating Panginoon, bumalik sa malagim at kahindik-hindik na buhay sapagkat siya ngayon ay hiwalay sa Panginoon. Ito yung mapipris dito sa mundo at sila ay matutupok ng apoy. Mahal kong hindi tayo makakapasok sa langit doon sa paraisong inihanda ng ating Panginoon kung mayroon tayong unbelief. Kawalang pananampalataya, kawalang tiwala at paniniwala sa ating mahal na Diyos. Sa akin po, malinaw pa rin yung message ng angel kay Mrs. Lot, huwag kang lilingon. Kaya since I became a Christian, since I accepted Jesus Christ as my personal Savior, ay hindi ko kailanman tinangka na ako'y babalik sa sanlibutan na aking iniwan. Hindi kailanman babalikan ko yung pleasure o kasalanan ng sanlibutan. Ako'y magpapatuloy na mag-move forward going to heaven. Sana ganun din po tayong lahat, mahal kong mga kaibigan, at patuloy nating pakinggan ang message na move forward, mahal kong mga kaibigan. Love not the world, neither the things in this world. The things in this world. If any man, tinan niyo ang salita, if any man love the world, the love of God is not in him. Very clear na warning. Ano ang warning? Do not love this world. Because if anyone love this world, the love of the Father is not in him. Kapag wala ngayon ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, nasaan siya? Siyempre, hindi siya sakop ng ating Panginoon Diyos. Sino ang nakasakop sa kanya? Of course, ang kalaban ng Diyos, the enemy of God is Satan. So, dalawa lang ang pipilian natin. Sino ang susundin natin? Okay? Ang ating Panginoon Diyos na nagsasabing, move forward, come unto me. O yung sanlibutan na pumapayapay at ang sabi, balik ka dito, balik ka dito. Mahal kong mga kaibigan, huwag sanang tularan natin si Mrs. Lot. Mahal kong mga kaibigan, hindi na magtatagal, matatapos natin ang history ng mundo. Hindi na magtatagal, babalik na ang ating mahal na Diyos, na Panginoong Hesus. Kaunting panahon na lamang. Kaya huwag na huwag kayong bibitaw. Huwag na huwag kayong aatras. Huwag na huwag kayong mag-isip na kayo babalik sa mundo at i-enjoy muli ninyo ang masamang mga ginawa noon. Maglasing, mang-scam, mambabae, o mandurugas, o di kaya mag-drugs, lahat-lahat. Mahal kong mga kaibigan, kapag binalikan ninyo yon, matapos na kayo sumunod sa Panginoon, matutulad kayo kay Mrs. Lot. So, ang kailangan ng ating Panginoon Diyos, mahal kong mga kaibigan, ay total obedience. Ang kailangan ng ating Panginoon ay lubusang pagsunod sa kanyang sinasabi sa banal na kasulatan. Are you ready to follow Jesus? Whatever God says, we should have full trust and confidence. Huwag nating sayangin ang panahon. Kayong mga nag-backslide, kayong mga nagbalik sa mundo, sa kalayawan ng sanlibutan, warning po sa inyo ang sinabi ng Biblia. At ako rin ay nakikiusap sa inyo.
Move forward. Go back to Jesus Christ. Okay? Magbalik loob na kayo sa Diyos. Muli kayong magpasakop sa ating Panginoon sapagkat death is just around. Matapos kang mamatay, nahiwalay ka sa ating Panginoon, terrible tragedy. Subalit kung ikaw ay mamatay na may relasyon ka sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang namatay kay Kristo ay mabubuhay na mag-uli at magmamana ng buhay na walang gan. Kaya mahal kong mga kaibigan, nawa ang message kong ito ay naging malinaw po sa atin. Kailangan mayroon tayong kumpiyansa, paniniwala sa ating mahal na Panginoon. Okay? Ang ating Panginoon ay nagbuwis ng buhay. Just to save you. Just to redeem you from the hands of Satan. At dahil doon, dapat matuto tayo na magtiwala at magmahal sa Kanya bilang ating Panginoon. Kaya, mahal kong mga kaibigan, nawa itong mensaheng ito ay magbigay sa atin ng malaking aral. Huwag nating tangkain na magbalik pa sa kalayawan at kasamaan ng mundo. Magpatuloy na po tayo, mahal kong mga kaibigan, kayong mga sumusunod sa ngayon sa ating mahal na Panginoon. Kahit gaano kahirap, mahal kong mga kaibigan, you obey, you must obey. Because obedience is better than sacrifice. Kung ikaw ay nakabaon ngayon sa putik ng kasalanan, bumangon ka. Bumangon ka, kaibigan. Hindi pa huli ang lahat. Magbagong buhay ka before it's too late. Huwag mong antayin na dumating sa iyo ang tragedy. Huwag mong intayin na dumating pa ang kahindik-hindik na pangyayari. Mahal kong kaibigan, time is running out. Time is short. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon sa mga sandaling ito, tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus bilang personal tagapagligtas. Kung hindi mo alam kung paanong tanggapin ang ating Panginoon, mag-PM ka sa akin, tumawag ka sa akin. Tutulungan kita kung paano ang paglapit sa ating Panginoon na ikaw ay hanggang sa ikaw ay maging ganap na anak ng ating Panginoon. So ito ang aking mensahe, mahal kong mga kaibigan. Huwag nating tularan si Mrs. Lot. Kaya lagi nating alalahanin yung karanasan niyang masaklap. Dahil kung naalala natin ang masaklap na karanasan ni Mrs. Lot na siya ay naging haliging asin o pillar of stone, ito'y napakatindi, ito'y matinding tragedy sa kanyang buhay. Ang aking payo, move forward, follow the instruction from the Bible, and you will be saved in the future. God bless you, mahal ko mga kaibigan. God bless you po.